at ang Japan Air Self-Defense Force fighter aircraft na nag-scramble bilang tugon sa fighter launches ng carrier Shandong, araw-araw na nagpapakita ito na naglalayag sa hilagang silangan hanggang silangan ng dagat ng Pilipinas, na ang Carrier Strike Group ay nasa kalagitnaan ng Pilipinas at Guam noong Huwebes at Biyernes. Ang kinakatakot kadalasan mga utol ng ilan natin mga mambabatas, ilan natin senador, pati ng ilang mga mamamayan, mga kababayan nating Pilipino, baka nga daw 'di ba dahil sa iringan na yan, tayo yung parang tayo yung gawing battleground, yung Pilipinas ang gawing battleground. Pero gustuhin man natin o hindi, talagang damay tayo kasi nga kasama yung mga teritoryo natin na inaagaw ng China, mga utol. So napakaganda na ganyan yung ginagawa ng United States at ng Japan. Kita mo, hindi nila hinahayaan na manatili o magpatuloy yung paglakas ng presensya ng China sa South China Sea. Although talagang pinipigilan rin sila. Tapos sinisira nga sila ng China, itong US sa media, di ba? Pero hindi nila hinahayaan na matuluyan na masakop ng China at hindi talaga hahayaan sa palagay ko. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto na mga utol, habang palala ng palala ang dispute sa West Philippine Sea dahil sa China, paigting naman ng paigting at palawak ng palawak ang mga ginagawa nating military exercises o joint military exercises, mga utol. Pero eto, no, actual footage, 2 aircraft carrier ng US at 5 destroyers pumunta sa Philippine Sea. Bakit nga ba mga utol? Yan ang ating aalamin mula kay Aerial TV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Siyempre, naturalesa, i-check natin yung legitimacy nitong nasabing report na ito, nasabing video na to. Game na mga utol para hindi tayo tumagal. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, 2 aircraft carrier at mga destroyer ng Amerika at Japan naglayag sa Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Noong November 7, ang Nimitz-class aircraft carrier na USS Ronald Reagan CVN-76 at USS Carl Vinson CVN-70 ay nagsagawa ng steam information kasama ang Japan Maritime Self-Defense Force first-in-class helicopter destroyer na JS Yuga DDH-181. Nimitz-class aircraft carrier Saba. Kasama ang mga Ticonderoga-class guided missile cruisers, USS Antietam CG-54 at USS Robert Smalls CG-62, at Arleigh Burke-class guided missile destroyers na USS Sterett DDG-104 at USS Kidd DDG-100. Sa panahon ng multi-large deck event sa Philippine Sea, ang USS Ronald Reagan ay nakikilahok sa bilateral multi-large deck event, na nagtatampok ng mga barko at sasakyang panghimpapawid ng Japan Maritime Self-Defense Force Escort Flotilla 3. US Navy ngayon.
kagandahan dyan sa dalawa nating kaalyado na yan, talagang ano sila, no? Yung visible sila sa kanilang mga pangako at saka talagang ginagawa nila o ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Okay? So, basically, wala naman talaga sila mapapala sa Pilipinas, pero gaya nga ng laging nababanggit ng mga eksperto, talagang tinutupad nila yung mga kasunduan na kanilang nilalagdaan. So, ayan, mga utol, nagsagawa sila ng isang maritime exercises. Okay? So para lamang hindi tayo malito mga utol, ito po yung ito po yung Philippine Sea, ha? Kasi ito yung West Philippine Sea, itong part na to. Ito yung Philippine Sea sa likod na bahagi. Okay, dito po sila nagsagawa ng kanilang multi-deck large event, something like that. Okay, mamaya i-check natin yung mga detalye tungkol doon sa ginanap na yon ng US at ng Japan. Okay mga utol, so legit yan, ha. Babalikan lang natin muna, mamaya na titingnan na natin yung article tungkol doon. Matatandaan na ang People's Liberation Army Navy Shandong Carrier Strike Group ay naglayag sa South China Sea noong Lunes, na dumaan sa karagatan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Ayon sa inilabas na Japanese Joint Staff Office, ang Shandong Carrier Strike Group, na tumulak sa kanlurang Pasipiko noong ika-26 ng Oktubre, ay umalis sa lugar noong Lunes upang pumasok sa South China Sea. Ayon sa isang release ng Japan Staff Office sa parehong araw, isang Japanese Maritime Self-Defense Force destroyer ang sinundan ang Shandong Carrier Strike Group habang ito ay nasa kanlurang Pasipiko. Sa kabuuan ng tatlong mga destroyer ng Japanese Maritime Self-Defense Force ang kasangkot sa pagsunod at buntot sa Shandong Carrier Strike Group, kabuuang 420 fighter launches at recovery at 150 helicopter take-off at landings ang isinagawa ng Carrier Shandong, at ang Japan Air Self-Defense Force fighter aircraft na nag-scramble bilang tugon sa fighter launches ng Carrier Shandong. Araw-araw na nagpapakita ito na naglalayag sa hilagang silangan hanggang silangan ng dagat ng Pilipinas, na ang Carrier Strike Group ay nasa kalagitnaan ng Pilipinas at Guam noong Huwebes at Biyernes. Ang kinakatakot kadalasan mga utol ng ilan natin mga mambabatas, ilan natin senador, pati ng ilang mga mamamayan, mga kababayan nating Pilipino, baka nga daw 'di ba dahil sa iringan na yan, tayo yung gawing battleground, yung Pilipinas ang gawing battleground. Pero gustuhin man natin o hindi, talagang damay tayo kasi nga kasama yung mga teritoryo natin na inaagaw ng China, mga utol. So napaaganda na ganyan yung ginagawa ng United States at ng Japan. Kita mo, hindi nila hinahayaan na manatili o magpatuloy yung paglakas ng presensya ng China sa South China Sea. Although talagang pinipigilan rin sila. Tapos sinisira nga sila ng China, itong US sa media, 'di ba? Pero hindi nila hinahayaan na matuluyan na masakop ng China at hindi talaga hahayaan sa palagay ko ng United States of America na tuluyang masakop ng China ang South China Sea. So, for various reasons, mga utol, unang-una, yung makokontrol nila yung trade route, no? Ng mga barko. Yung barkong pangkomersyo na nagdadala ng mga kalakal at produkto sa buong mundo, halos o more or less nasa 30% ang dumadaan dyan sa South China Sea. So, hindi yun mapapayagan ng United States of America. Pag nakontrol yun ng China, syempre, lalakas masyado China. Makokontrol nila yung produkto o yung kalakalan. And pangalawa, yung natural gas and oil, yung energy na nakadeposito dyan sa South China Sea. Isa pa yun sa magpapalakas ng ekonomiya lalo ng China. Okay? So pangatlo, mga utol, yung domain, kumbaga, yung paglawak ng kanilang nasasakupan. Madali na para sa kanila na sumakop o sumalakay sa mga bansang malalapit dito. So hindi yun papayagan ng United States of America. Yung maging number one. So yun yung iringan nila. So whether you like it or not, talagang damay tayo mga utol dahil may mutual defense treaty tayo and bukod pa with US and bukod pa doon, meron tayong tayo ay isa sa mga inaagawan ng teritoryo. Okay? So check na natin to. Etong report na ito ng mga utol, no. Mula ito sa US Indo-Pacific Command. Okay, so legit yan mga utol. Ayun na mismo yung yung kaninang video, yung mga video pinapanood natin. Ayun yung mismo yung nangyari, no. 2 US Navy carriers join
Japan destroyer on multi-large deck event in Philippine Sea. Okay? Ito po yung pangalan ng event nila. Multi-large deck event. Okay, sa Philippine Sea, ginanap mga utol ha. At ito yung malamang sanction ng ating gobyerno. So okay. Kung basahin lang natin konti dahil napakaliit na nakalagay. The MLDE, yung multi-large deck event, provided the two maritime forces an opportunity to engage in joint operations to include enhanced maritime communications operations, air warfare operations, and cross-deck flight operations to strengthen maritime integrated at sea operations and combat readiness. So paghahanda pa rin sa mga labanan. Ganun lang kasimple, pati air warfare, yung interoperability. Kumbaga parang sa basketball, kung paano yung team play. Okay, yun yung pinag-aaralan at pinagsasanayan ng bansang Japan at bansang US. Kaya nagsasanay ng mga ganyang mga joint military activities. Okay mga utol, hindi na natin babasahin ng buo. Pinakita ko lang sa inyo na talagang legit yang nangyari yan. Nung November 4 to 8, nangyayari po yan sa Philippine Sea. Okay? Yan mga utol. Okay? So, anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Tuloy na natin itong video na to. Pinapurihan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sa kanilang commitment, tapang, lakas ng loob at dedikasyon para maging matagumpay ang kanilang misyon. Ito ay kasunod sa panibagong insidente ng pambubuli ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa mga barko ng Pilipinas na nagsagawa muli ng resupply at rotation mission sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal. Ayon sa Pangulo, kapuri-puri ang aksyon ng mga sundalo dahil sa paglalagay ng kanilang buhay sa alanganin sa tawag ng linya sa paglilingkod sa bayan. Siniguro ng gobyerno na hindi ito patitinag sa patuloy na pambubuli ng China na gawin ang legal na karapatan nito sa mismong maritime zones ng bansa. Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tama. Kinundena ng Pilipinas ang panibagong insidente ng pambobomba ng tubig o water cannon ng China Coast Guard sa resupply boat na nagdadala ng mga supply para sa tropa ng bansa na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, hinaras, hinarang at nagsagawa ng mapanganib na maniobra ang China Coast Guard and Chinese Maritime Militia vessels laban sa barko ng Pilipinas. Ayan yun mga utol, no? Hinarang, tas binomba pa ng tubig. Ito lamang yan, kung hindi daw nagkakamali, November 10. Pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal. So ginawa na naman ulit ng China. Ngayon tayo nag-protest na naman, no? Diplomatic protest. Pinasa natin sa Beijing. Ngayon ang tugon nila, anong magiging tugon ng China? Parehas din naman eh. So kailangan na natin gumawa ng panibagong hakbang kasi more or less sa buong taon na to, 2023 mga utol, 58 na daw, di umano, 58 na ang naipapasa nating diplomatic protest. Ibig sabihin, gano'n na kadami yung kawalang-yaang ginagawa ng China o ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia dyan sa West Philippine Sea o sa mga teritoryo natin. Pero knowing China, ang statement na ilalabas niyan, kanila yung West Philippine Sea, kanila yung mga pag-aari na yun, kaya dapat tayong umalis at sila ang tama kasi tayo ang mali. Yun ang palaging pinalalabas ng China. So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang mga utol. Hanggang doon lang muna, hindi na natin tapusin kasi yun na rin naman yan. Napanood ko na to. Anyway, maraming salamat kay Ariel TV. Paki-like na rin yung video, paki-subscribe, paki-like na rin yung video mga utol. Maraming salamat. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.